Minahal ako ng isang matandang byuda na mayaman at sinabihan ako ng mga anak na karangyaan lang sa buhay ang habol ko dahil dito ay Dear Ate Vine. Pakitago ako sa pangalang Benji, 27 taong gulang. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na aking naranasan, pag-ibig na kakaiba, puno ng saya at yaman, ngunit sa huli ay napapuno ng pait at panghihinayang. Ito ang kwento ko at ng isang matandang byuda na nagmahal sa akin ng higit pa sa inaakala kong posible. Nakilala ko siya noong panahong walang-wala ako. Walang maayos na trabaho, walang sariling bahay, walang kahit anong ari-arian, tunay na kapos sa buhay. Siya naman ay may edad na, mayaman, at kakatapos lang lamang mabiyuda. Sa kabila ng malaking agwat ng aming edad at magkaibang kalagayan sa buhay, hindi niya ito pinansin. Sa halip nakita niya ako, nakita niya ang halaga ko, at unti-unting nabuo ang kanyang pagtingin at pagmamahal sa akin. Mahilig pa rin siya, puno pa rin ng sigla at damdamin, at ipinaramdam niya sa akin na sa kanyang piling, ako ay mahalaga at may halaga. Alam ng lahat ang aming relasyon, lalo na ang kanyang mga anak. Mula pa lang sa simula, ayaw na ayaw nila sa akin. Sinasabi nila na nanggagamit lang daw ako, na nandito lang ako dahil sa yaman at kayamanan nila. Dahil may kaya sila sa buhay, mataas ang kanilang tingin sa sarili at mababa naman ang tingin nila sa akin. Para sa kanila, isa lang akong walang-walang lalaki na nagnanais lang ng kanilang ari-arian. Marami silang sinabi, mga salitang masakit at nakakasugat ng damdamin. Sinasabi nilang wala akong karapatan sa buhay ng kanilang ina, na wala akong ibang kaya kundi umasa sa iba. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya nagpatinag. Ipinaglaban niya ako sa kanila ng buong tapang. Sinabi niya sa kanila na siya ang masusunod sa sarili niyang buhay, na siya ang may karapatang magmahal at pumili kung sino ang gusto niyang makasama. Ipinakita niya sa akin ang wagas na pagmamahal, ibinigay niya sa akin ang lahat. Tirahan, kabuhayan, lahat ng kailangan ko para maging maayos ang buhay ko. Para siyang nagbigay ng mundo sa akin. Akala ko noon hanggang dulo kami. Akala ko sapat na ang pagmamahal niya para lagpasan namin ang lahat ng hadlang. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang paninirang puri at panlalait ng kanyang mga anak. Sa bawat pagkikita, sa bawat pagkakataon, naririnig ko ang mga salitang tumatarak sa puso ko. Wala kang halaga. Nandyan ka lang dahil sa pera. Umalis ka na lang para mawala ang kahihiyan namin. Kahit hindi niya sinasabi, alam kong nasasaktan din siya, pero nananatili siyang matatag para sa akin. Ako naman, kahit anong tibay ang ipakita ko, unti-unting nadudurog ang loob ko. Ang bigat ng dinadala ko ay araw-araw lumalaki. Naisip ko, baka tama sila, baka talagang wala akong maibibigay sa kanya kundi gulo at problema. Baka sa pagtigil ko, matatapos na rin ang gulo at sakit na nararamdaman niya mula sa kanyang mga anak. Dahil sa bigat ng sitwasyon at dahil sa pakiramdam ko na ako lang ang hadlang sa kapayapaan ng pamilya niya, gumawa ako ng desisyon. Isang desisyong pinag-isipan ko, pero puno ng luha at sakit sa dibdib. Iniwan ko siya. Umalis ako, nilisan ko ang lahat ng ibinigay niya at iniwan siya sa piling ng mga anak niya. Akala ko noon iyon ang tamang gawin, na sa pag-alis ko, magiging maayos na ang lahat para sa kanya. Pero ngayon, narito ako at tinatanong ang sarili ko. Tinatanong ko kayo, tama ba ang ginawa ko? Tama bang iniwan ko ang matandang byuda na nagmahal sa akin ng totoo? Ipinaglaban ako at ibinigay ang lahat para sa akin? Dala-dala ko pa rin ang sakit ng mga salita ng kanyang mga anak na hanggang ngayon ay naiisip ko. Pero mas mabigat pa rin ang panghihinayang. Iniwan ko siya dahil ayoko nang makita siyang nahihirapan, dahil akala ko wala akong halaga kumpara sa kanila. Pero naiisip ko rin, kung mahal niya ako ng ganoon kalaki, kung ipinaglaban niya ako ng ganoon katapang, dapat ba akong sumuko agad? Dapat ba akong nagpatinag sa mga salita lang ng ibang tao, kahit na ang tanging taong nagmahal sa akin ng lubos ay nasa tabi ko sana? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, meron akong iniwan na taong nagbigay sa akin ng lahat ng kabutihan, kapalit lang ng pagmamahal na hindi ko napanatili hanggang dulo. Masakit isipin, masakit tanggapin, at hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ako sa sarili ko kung tama ba o mali ang naging pasya ko.